Okay, alright. Sa naman pagkakataon ng pinagkaloob sa atin ng may kapal para maipagbahagi po natin ng ating mga content sa ngayon. Bago ko po umpisa ng aking content, gusto ko lamang po magpasalamat at batiin po kayo ng isang magandang araw, tanghali at gabi po sa ating lahat. Sa mga content ko, na patuloy po kayong sumusubaybay at saka sumusuporta sa akin. At ang mga content ko po ay puso po kayong nagsusubscribe at saka hindi lang po yan nag-share at saka nag-like. Free lang po mag-comment dito wala pong bawal except lang po yung napaka-negatibo naman po. Kasi hindi naman kasi maganda pag yung negatibo ka sa kapwa mong tao. Yan lamang po yung masasabi ko at start na po tayo sa aking Kim Pao content at iba pang showbiz na artista po. Okay, alright. Okay, start na po tayo sa Kim Pao. Ayon po sa aking legit na source po, katatapos, di ba na-perform po ang Kim Pao sa ngayon dun sa California. After that one po perform nila ay nagsarili pala po sila na nagbiyahe kung saan po ay binisita po nila si Kris Aquino. Dahil nga po si Kris Aquino po ay nasa US kung saan po ay nagpapagaling siya, nagpapadoktor kasi may sakit na alam naman natin yun na may sakit si Kris. Kaya naman po binisita ng Kim Pao dahil nga po si Kim Chiu ay matalik na kaibigan ni Kris Aquino. At hindi naman natin makipagkait yun na mamisita or bisitahin ng Kim Pao dahil nga po ang buhay po natin ay isa lang, hindi po pwedeng maging dalawa at maging tatlo. At malapit na lang po yun kay Kris, kaya sayang naman din po yung oras ba na hindi man lang nila bisitahin sobrang lapit na sa kanila yung tao, di ba? Para kumbaga Pinoy style ba na bibisitahin mo yung isang tao dahil matalik mo siyang kaibigan at naging nanay tatay mo din siya nung ikaw ay nasa mababa pa na position, di ba? Para sa akin po ay napakabait, napakagalante at very professional po ang dating. Si Kris naman po ay mabait siya noon at hanggang ngayon lang. Nataon lang talaga na nadapuan siya ng sakit na yung bang tinatawag na about sa immune cells ata yun o about sa kanya. Hindi ko kabisado kung anong sakit ni Kris ba. Kaya syempre naman nandyan na sila Kim Pao. Of course, dadalawin po. Hindi lamang po si Kris ang dinalaw nila kundi pati po si Aki. Yung si Aki po ay anak din ni Paolo Avellino kay LJ. At yun ay laking tuwa at saka naging pasasalamat din ni LJ kay Kim Chiu dahil kahit papaano at busy sila sa kanilang mga performance or sa kanilang mga aktibidades or event ay patuloy pa rin na binibigyan ni Kim Chiu ng oras si Paolo Avellino para bisitahin ang kanyang anak ba. So, proud na proud po si LJ kay Kim Chiu. Alam naman natin na hindi naman makipagkaila ba na yung hindi boto si LJ. Hindi po. Marami kasing nagsasabi na bitter pa daw si LJ kasi nga po may Kim Chiu na si Paolo. Hindi po. Yung katunayan po is very proud po si LJ kay Kim Chiu dahil nga po binibigyan niya po si Paolo Avellino ng mga oras para dalawin. At di lamang po yan, sinasamahan din po ni Kim Chiu si Paolo Avellino para mamit po sila LJ at ang kanyang anak na si Aki. Sa mga bashers kasi po, wag po tayong magbabas. Kung yung sarili niyo pong idea, yung ganito, ganyan, ganun kayo, tapos may mga ibang content ba na parang binabas nyo, wag naman ganun. Kasi ang mga content creator po ay sila lang po yung nag-update sa inyo kung saan po ay binibigyan kayo ng update sa inyong mga idolo. Kaya naman po, please lang, wag naman kayo mangbas, mga bashers dyan. Kung ayaw nyo naman po na, siyempre normal lang naman po na magkamaling ating mga idolo ba. Pero hindi naman kasi sila yan perfecto na kagaya natin. Na parang ikaw din lang po na idolo ng Kim Pao, may panahon din na oras din po na nagkakamali ka.
oras, minuto, ganon din po. Hindi ka rin po perfecto. Siyempre, tao ka lang. Ganon din po ang Kim Pao. Kaya naman po, huwag po nating ibas yung mga kuha natin na. Please lang, iwasan po natin yan dahil ang pagbabas po, hindi maganda yan sa social media. Kung gusto nyo po mag-viral yung mga basing ninyo, huwag naman idaan sa mga ibang bagay ba. Magbabiral po tayo sa magandang pamamaraan, hindi po sa maling pamamaraan na magbas ka, tapos ibas mo ng ibas yung taong may content. Siyempre kawawa naman yung may content ba. Ganun lamang po yung kung ayaw nyo po pakinggan ang isang content, kung ayaw nyo din po pakinggan ang kung anong sinasabi ng isang content, huwag nyo na lang pong pakinggan at huwag nyo na lang po tawag dito, panoorin. Ganun lang po kasimple yun na please lang. Ayon naman po sa aking source po ay si Chris Aquino pala ay sobrang bait kay Kim Chiu noon at ganun din po pala kay Kim Pao kasi si Kim Pao pala previously ex pala niya si Casey Concepcion. Yun pala yung dahilan kung bakit nakilala ni Chris Aquino si Kim Pao dahil nga po sa isang interview noon na si Paolo Avellino ay isang guest sa interview ni Chris at si Chris po ay kaibigan ni Casey Concepcion noon. Yun po, syempre may something sila Paolo Avellino at Casey pero hindi yun sinapubliko dahil nga po alam naman natin ang ugali ni Paolo Avellino na kahit papaano, kahit may karelasyon po siya ay ayaw niya po na nilalantad yan sa publiko. Dahil mahiyain po yan. At nakikita naman po natin sa social media, sa lahat po ng mga event ay hindi masyado po siyang nagsasalita. Diba? Comment ko lang po dito, wag lang po magbasa, please lang. Comment lang po kayo at wag lang po magbasa. Mga Kim Pao fans po dyan, maraming salamat po sa panonood nyo po sa aking content at ito po ay isang malaking tulong na po yan para sa akin. Sa mga iba naman po dyan, maraming salamat din po. Yun kasi yung mga sinasabi ng mga iba ba na masyadong bolero daw si Paolo Avellino. Yung kabaliktaran po yung sinasabi ng mga iba kung saan po ay ayaw talaga nila na magkatandem sila Paolo Avellino at Kim Chiu. Pero alam nyo po, ang ginawa ni Kim Chiu, sa totoo lang, to be honest, proud po ako kay Kim Chiu dahil pinaglaban niya po ang tandem nila ni Paolo Avellino. Dahil may isang manager po na nagtutulak kay Sian Lim at saka si Gerald Anderson na kung saan po ay gusto po nila na itandem ulit si Kim Chiu sa kanila. Kumbaga gusto po nila magkaroon ng pelikula. Yun po yung sabi ng isang management na kung saan po ay wala pang approve or hindi pa siguro gusto ni Kim Chiu na makatandem sila as of now. Dahil nga po yung Kim Pao sa ngayon is talagang sobrang lakas. Talagang umaarangkada po sa takilya at kitang-kita mo naman kung paano sila sumikat. Paano nila ginampanan ang kanilang role. At di lang po yan. Talagang pinakita nila sa mga Pilipino at sa mga netizen po at sa mga sumusuporta sa kanila na sila po ay talagang todo effort talaga. At iyon po ay isang pasasalamat din ng Kim Pao. Kaya po sila nag-e-effort at tinagampanan ang kanilang mga tungkulin po dahil po sa kanilang mga fans. Yan po yung pasasalamat po nila sa atin na mga fans po nila. Kaya sa mga sinasabi na paikot-ikot daw yung mga content, hindi po. Dahil po, ang isang content po ay talagang inisa-isa kung ano talaga yung kaganapan. Ayon po sa aking legit na source po ay hindi lamang po si Chris Aquino. 'Di ba nasabi ko na nung umpisa nakasali po si Aki sa kanilang binisita. Dahil nataon talaga at sobrang lapit na nila. So of course, bibisitahin po nila 'yan. Hindi naman sila mag-eroplano para malayo ba, kundi magbabas lang po sila diyan kasi sobrang lapit talaga sila Aki at saka si Chris Aquino nasa California. Sa US naman sobrang lapit na po yun part kasi yun ng US yung California sa Florida. Dadako na naman po tayo sa kanilang performance dun sa ASAP California ba. Talagang pinakilig ang Kim Pao ang mga
TFC dun, mga supporters nila, sobrang pinakilig nila sa kanilang mga performance. Hindi lamang po ang Kim Pao, marami palang tambalan sa ngayon na 2024 and 2025 na nabubuo po. At yung mga ibang tambalan po ay may mga project din po. At sasabihin po nila sa atin yan kung kailan po nila pwedeng i-promote yung kanilang project. Sa ngayon pa lang po ay ang Kim Pao pa lang ang may nilulutong project sa ngayon. At aasahan po natin yan at susuportahan natin dahil sa kabila ng kahirapan naman ng sakripisyo nila na pumunta sa California para i-promote yung kanilang mga projects, ay tugunan po natin ng maayos naman at suportahan po natin kanilang movie. Ayon po kay Kim Chiu, ang sabi po ni Kim Chiu sa mga interviews niya na tungkol sa kilig factor nila ni Paolo Avellino sa California ay talagang sumashining amor po yung mata ni Kim Chiu. Nakikita mo talaga na talagang gustong-gusto niya si Paolo Avellino. Di hamak po na pinaglaban po ni Kim Chiu ang kanilang tambalan talaga, kasi isipin mo sa dami po ng babas kay Kim Chiu, naiwanan niya na si Paolo kasi hindi deserve ni Paolo yung tambalan nila dahil si Kim Chiu po ay very active. Samantala po si Paolo ay may hinhin at hindi nagsasalita. Samantala ang kanyang partner ay parang si Kim, ang sabi pa nga po parang si Kim Chiu daw po yung nagdadala sa tambalan ng Kim Pao. Parang ganoon po yung sinasabi ng mga ibang buzzers sa mga ibang netizen po. Talagang talagang gusto nilang paghiwalayin ang Kim Pao. As in, makikita mo talaga sa kanilang mga comment. Pero hindi po kayo mananalo dyan kasi nga po sa mga God's will po ay talagang umaarangkada na yung karir ng Kim Pao sa ngayon. Huwag naman po natin sirain yung karir ng Kim Pao dahil ayaw po natin nakatambal si Kim Chiu at saka si Paolo Avellino. Huwag naman po natin sirain dahil nga po yan po ay nag-effort at yan po ay pinaghirapan talaga yung kanilang pagiging tambalan para po sumikat sila at magkaroon ng magandang project. Tayo lang po ng mga netizen, wag masyado naman. Dahil kung kayo naman po yung nasa kanilang kalagayan, syempre, bakit? Maganda ba yan kung sakali? Diba? Sa advice ko lang po sa makagaya ko na netizen na wag naman masyado. Sa lahat ng mga content ko po, palagi ko po sinasabi ito na wag naman masyado na mag-pass kasi balang araw maging ganyan din po kayo. Okay, dadako na naman tayo sa isang issue po or isang balita tungkol naman sa Kim Pao to. Pagkatapos pala ng mga kaganapan sa California at nagpasyal na sila, lahat-lahat na pala yun po. Pumunta na si Paolo kay Aki at saka kay Chris, misita sila ni Kim Chiu. Ay sunod na pala yun ay pagkatapos lahat-lahat po ay may moment pala si Paolo Avellino at saka si Kim Chiu po na kung saan po ay namataan sila na spotted sa mga kasama po yung kanilang mga fans at ito po ay kinatahan po siya ni Paolo Avellino ng Your Love at nag-reply naman si Kim Chiu ng kanta sa kanya ng yung the reason naman yung kinanta ni Kim Chiu kay Paolo Avellino. Talagang nakikita mo na sobrang sweet at sobrang saya po nila. Talaga pati yung mga fans nakipagkantahan din po sa kanila. Kaya nga, alam mo, sa mga nakikita ko ba, yung kung masaya ang Kim Pao, masaya rin ako na nagbablog ba sa kanila. Masaya din ako na nagbibigay ng saya sa mga content creator, sa mga fans ko din po, sa mga sumusuporta ba sa Kim Pao. Kapag masaya ang Kim Pao, masaya din ako at pinapasaya ko din yung mga fans natin. Alam naman natin po na sa dami ng ating problema sa buhay, ay kailangan din po natin mag-aliw-aliw. Hindi lamang po tayo mag-focus sa problema, kundi pasayahin din po natin ang ating mga sarili. Dahil nga po, mahirap magkasakit sa ngayon dahil wala tayong perang pambayad ng gamot po. Kaya sa mga Kim Pao fans yan,
lahat po tayo ay subaybayan natin ang Kim Pao dahil lahat ng mga ginagawa ng Kim Pao ay napapasaya po nila tayo. Isipin mo yun na sa dami-dami ng event, sa dami-dami ng kanilang pinuntahan, tapos may oras pa sila sa mga fans. Wow, sarap sa pakiramdam ba na yung makita mo ang Kim Pao sa harap mo at tapos sumisigaw ka na I love Kim Pao, ay napakasarap sa pakiramdam talaga. Kaya ngayon po, nung pati ang mga netizen po ang nakipagkantahan at nakipagsayahan sa Kim Pao, sa karaoke po sa videoke kumakanta sila bang nagja-jamming ba, kasama yung mga ibang netizen po dun talagang nakikitaan mo talaga. Sipin mo yun alam mo yung pakiramdam mo na ikaw din yung isang audience dun at kahit man lang makita mo ng personal ang Kim Pao, masaya ka na din na. Diba? Ganon talaga kasarap or kagandang pakiramdam pag makita mo yung idolo mo sa buhay. Sunod naman po tayo pagkatapos ng kantahan, jamingan, enjoyment, at yun na po yung katotohanan kung saan po ay inimbitahan na naman si Paolo Avellino at saka si Kim Chiu sa mga isang event by this coming Monday po yun. May event na naman kasi may event na naman at ang Kim Pao na naman ang inimbitahan dahil marami po sa ngayon ang puro Kim Pao ang pinag-uusapan at nagtre-trending po sila at viral din po. Kaya nagiging sikat po ang Kim Pao dahil dyan po sa mga atin na supporters po nila. Subaybayan natin ulit po pakiusap lang po. Ito na naman, another content po sa ngayon ay yung nag-uusapan sa ngayon ay yung may tattoo si Paolo Avellino na symbolic daw yun ni Kim Chiu. Parang kumbaga ay parang pinatato ata ni Paolo yung parang may sign na pinatato si Paolo sa kanyang sarili ba. Kung saan po ay yung nagsimula daw yung kanilang love team. We don't know if yung start ba ng kanilang relasyon ba yun? Mansari ba nila or kailan ba sila nakikilala yung kilala ba sa isa't isa ba? I mean, ganun ba? Pero may nakapagsabi po na malapit po kay Paolo Avellino, mismong close friend ni Paolo Avellino na may bagong tattoo daw si Paolo Avellino sa ngayon at maliit lang po daw siya kasi si Paolo naman ay may mga tattoo din siya na malalaki pero siyempre medyo matagal na. Pero yung pinatato niya po ay maliit lang at hindi masyadong halata. Yun po yung tattoo ata. I'm not sure pero si Paolo po yung magpapaliwanag dyan Kasi ayon lang naman sa legit na source ko po ay may tattoo siya. Kaya sinasabi ko lang naman sa inyo para may update po kayo kung ano po yung kaganapan din kay Paolo Avellino. Same with Kim Chiu ata din. Parang same lang. Pero iba, parang I'm not sure lang. Unconfirmed lang kasi sa akin ay ang nag-confirm lang kasi sa akin ay si Paolo talagang habang napapatato daw si Paolo, sinabi daw yun. Pero ang sabi daw ng kaibigan niya, din daw kay Kim Chiu, ang sabi daw niya is, hanapan ko na lang siya ng bracelet. Parang ganon. Hanapan na lang daw siya ni Paolo ng bracelet dahil, ewan ko kung sa anong meaning yung bracelet sa kanila or kung kaibigan man, edi okay lang. Kung relasyon man, okay lang. Or kung ano mang klaseng kaganapan yan, di okay lang. Dahil hindi naman natin alam kung ano talaga ang kanilang status. Siyempre, tayong mga netizen po ay nakikipagsubaybay lang tayo Ang totoong makakaalam talaga dyan, ang Kim Pao, yung talagang sila. Alam naman natin na sila lang talaga ang makapagsabi niyan Ang atin lang po ay na-monitor lang natin. Yun lang yung sa atin ba, yung namomonitor natin sila, hindi natin alam kung ano talaga yung nangyayari. Kaya sa mga bashers yan po, kung sabihin nyo po na personal na nila Paolo ang ating mga binablog, okay lang po. Dahil sa katunayan po ay ina-update ko lang po kayo sa mga dahilan na may mga nagre-request kasi na kailangan update ng Kim Pao. Yun po ay ina-update ko kayo at humingi po ako ng tulong sa mga friend ko sa showbiz para makapag-update po at hindi po fake news.
Okay, at sa ngayon po ay gusto ko lang po pasalamatan ang lahat-lahat sa mga content at sa mga watchers ko din po. Isang click at saka isang subscribers lang po, masaya na ako. At think positive po, iwas po tayo sa gulo at maraming salamat po.